Ito, dadako na po tayo sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong pagtitipon sa umagang ito, and that is the preaching of the Word of God. Our beloved pastor, our senior pastor, will not be with us this morning. Siya po ay nasa amin pong Novaliches congregation at siya po ay nagpapahayag ng salita ng Diyos. But in his behalf, meron po siyang tinalaga na magpapahayag ng salita ng Diyos sa atin pong lahat. Ang ating pong speaker ay hindi po bago sa amin. Siya po ay homegrown preacher po ng aming pong eklesiya. Tayo po ay magsitayo at ating pong welcome si Pastor Raizel Kayanan. Salamat po, Teacher Ray. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa ating mga bisita. Pakitaas po ulit yung mga kamay ng ating pong mga bisita. Hindi po kayo member ng aming church. Yan po, sige po, sige po. Amen. Salamat po. Tayo po ay dadako ngayon sa salita ng Diyos at ating pong buksan sa John 15 at babasahin po natin yung verse 13. John 15, verse 13. At ang sabi po dito, share po natin sa ating mga bisita po ngayong umaga. Sabi po dito, greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po sa isang magandang panahon na ipinagkaloob niyo sa amin upang makapunta po sa lugar na ito ng panalangin at pagsamba. Nawa, O Diyos, kayo po ang siyang manguna po sa aming pakikinig ng inyong salita. Gamitin niyo po ang inyong lingkod. Itago niyo po ako sa inyong krus at naway wala pong ibang personang makita kundi ang inyong pong persona. Amin din pong inaalala ang aming mahal na pastor sa kanya pong pagpapahayag ng inyong salita sa mga kapatiran po sa Novaliches. Bigyan niyo po siya ng kalakasan. Salamat po muli sa presensya maging ng aming mga bisita. Salamat po, Panginoon, sa inyong pong pag-iingat patungo, sa kanila pong pagtungo dito. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you. You may be seated, please. Para hindi po ako maakusahang kakanta at magsosolo, tuturuan ko po kayo ng isang kanta. Ayun na lang. Yun ang medyo... Ito po isang matagal ng kanta na inaawit po ng mga members ng church. It's been a long while since we've sang this song, but Dan Paul, could you play the song? May lyrics po tayo dito. The members, alam niyo itong kantang to, especially if kung inabutan niyo pa yung newsprint ng mga kanta na naka-type sa mga newsprint na papel. Yan. It's so nice to get to know you as my friend. Key of E. Bigyan mo ako ng E. Ayan. Ito may lyrics po tayo para po makanta po nung mga bisita po natin. Gusto po matutunan niyo po yung awitin at maunawaan niyo po yung kanta. Sapagkat ang Panginoon po ay isang tunay na kaibigan na dapat po niyo makilala. Sabayan niyo po ako yung nakakalam. My friend said I should meet you, but I was so afraid you would see no good in me and send me on my way. But I knew I had to face you, even now or in the end. But I never dreamed you'd someday call me friend. It's so nice to get to know you. It's so nice to get to know you. It's so nice to get to know you as my friend. Though I know you're Lord and Savior, and I'll praise your name forever, it's so nice to get to know you as my friend. Ganda ng kanta, no? And all this time I've waited, not ever knowing why you would see no good in me, but still you shared your life to touch me with your favor from this moment till the end. No, I never dreamed
you'd someday call me friend. Everyone, it's so nice to get to know you. It's so nice to get to know you. It's so nice to get to know you as my friend. Though I know you're Lord and Savior, and I'll praise your name forever, it's so nice to get to know you as my friend. Friendship with Jesus, fellowship divine. Chorus. It's so nice to get to know you. It's so nice to get to know you. It's so nice to get to know you as my friend. Though I know you're Lord and Savior, and I'll praise your name forever, it's so nice to get to know you as my friend. It's so nice to get to know you as my friend. Amen? Salamat po dyan sa awiting yan. It's so nice to get to know you as my friend because Jesus is the greatest friend there is. Alam nyo, mga kaibigan, sa panahon natin ngayon, masyado na pong pinababaw ng social media ang konsepto ng friends. Kasi, friend lang siya ng ibang friend, friend mo na. Kahit hindi mo naman talaga siya maituturing na kaibigan. For example, pagdating sa, meron for example mga events na may na-meet ka lang na isang tao na nadikitan mo lang siguro ng siko, inad ka na as friend sa FB. Di ba? Palagay ko po, meron kayong mga quote-unquote friends sa FB na hindi nyo naman talaga friend. Tama? Yung iba doon, kliyente. Yung iba doon, kasama mo lang nag-attend sa isang convention o conference, friend mo na. Mababaw na ngayon ang pananaw ng mundo sa pagiging kaibigan ng isang kaibigan. Siguro dahil na rin sa ganitong klase ng social media. Mga friend na hindi mo nakikita, picture lang, di ba? Friend mo na. Pero ano ba talaga ang ibig sabihin ng isang tunay at totoong kaibigan? At ngayong umagang ito, atin pong madidiskubre na pag pinag-usapan po ang isang tunay na kaibigan, wala pong ibang mas tunay pa kundi sa Panginoong Jesucristo. You know, life's circumstances can be unfavorable. Hindi po ba? May mga pagkakataon sa buhay natin na ang tanong mo bakit naman ako minamalas? Hindi po ba? Or sometimes life's challenges can be unfortunate. Di ba? Yung mga hindi mo inaasahang mangyayari. Or life's conditions can be unfair. Kagabi po, pinanonood ko po yung isang documentary tungkol sa mga mahihirap na mga kabataan na ang kanilang paraan lamang para makakuha ng scholarship para makapag-aral ay swimming. Ito yung iba dito, mga badyaw, mga nakatira lang sa dalampasigan at talagang wala na silang ibang paraan para makahanap ng kanilang kabuhayan, kundi sila ay magpursiging lumangoy, sumali sa mga swimming meet, para kanilang makuha yung scholarship makapag-aral. Kasi nga po, napakahirap ng kanilang buhay. At minsan, sa ganyang mga pagkakataon, tayo ay lumalapit sa isang kaibigan. Lumalapit tayo sa isang tao na palagay natin ay makakatulong sa ating kalalagayan. Palagay natin ay makapagpapagaan ng ating mga dinadalang kabigatan. Hindi nga po ba't ang isang kaibigan, madalas, mas nasasabi mo pa sa kanya ang iyong mga sikreto kaysa sa iyong mga magulang?
O kaysa sa iyong mga kapatid. Minsan, kayong mga nanay, di po ba? Aminin natin, tayong mga magulang. Yung mga anak natin, mas lalapit yan sa kanilang kaibigan kaysa sa atin para magsabi ng kanilang mga problema. Bakit? Kasi ang tingin ng anak sa magulang, hindi natin sila naiintindihan. Diba? Sa telenovela, sa mga palabas sa telebisyon, ano yan pangkaraniwang plot yan na susumbatan ng anak ang magulang na hindi mo ako naiintindihan, mama. Yung mga ganon. Mahal ko, si Amor. Ay, yung mga ganyang mga linya. Yung mga ganyang mga banat, yung ganyang mga eksena na yan, saan pumupunta ang mga kabataan? Saan pumupunta? Sa kaibigan. Hindi po ba? Dinadaan nila sa mabuting usapan. Oo. Di ba? Yun. Pero alam niyo po, ang mga kaibigan po natin, kahit ano pong sabihin natin, gaano man tayo ka-close, gaano man tayo kalapit, may darating at darating na isang pagkakataon na maaaring putulin ang ugnayan nyo bilang magkaibigan. Kanina lang papunta kami dito, ewan ko napansin ni Jonathan to dun sa, nagdadrive kami sa may Kalentong. May nakita kaming nagbibisikleta sa harap namin na may t-shirt ng Abalos Gonzales Forever. Ganyan sa Mandaluyong Narinig ko na rin yan dati Binay Mercado Forever. Pero ano nangyari ngayon? Si Binay at si Mercado nagkakagatan sa isa't isa. Wala pong pangmatagalan sa mundong ito. Kahit po ang mga pinanghahawakan nating mga kaibigan. Sino po sa inyo dito, may kaibigan kayo noon, hindi nyo na kaibigan ngayon? Taas sa kamay. Ay, umamin. Marami po tatin. Hindi na natin sila kaibigan ngayon. Siguro dahil we felt betrayed. We felt our trust was broken. We felt that confidence was breached. And so, hindi mo na siya kaibigan. Parang ano lang yan, parang, kaibigan ko pa rin, civil lang kami, pero hindi na kami kagaya nung dati. Kahit na nagsandugo pa kayo nung taong yan, na pinatak nyo ang inyong mga dugo sa isang kupita at ininom nyo ang dugo ng isa't isa. Ganyan lang ginawa ni Magellan sa mga quote-unquote kinaibigan niyang mga datu at mga rahat. Pero ang ibig sabihin pala ng pagkakaibigan yon, subversion. Sinakop pala niya yung mga yon. Sandugo-sandugo pa sila. Ayaw man nating aminin, meron tayong mga kaibigan noon, hindi natin kaibigan ngayon. Sapagkat nagbabago ang puso ng tao. Nagbabago ang kaisipan ng tao. But today, let me introduce to you the greatest friend there is. Let me introduce to you Jesus Christ. And it will be so nice for you to get to know Him as your friend, as your Lord, and as your Savior. Tatlong bagay po ang gusto kong makita natin ngayong umagang ito. At habang tinitingnan po natin ang katangian ng Panginoon bilang isang kaibigan, gusto kong sukatin nyo yung kaibigan mo. Kung anong klaseng kaibigan siya sa klase ng pakikipagkaibigan na ikinaalok ng Panginoon sa atin. We have a friend, the greatest friend there is, and that is Jesus Christ. And I would like you to measure your friend right now. Ito bang kaibigan kong to? Pasok ba to sa pagiging kaibigan na pinapakita ng Panginoon? Hindi ko naman sinasabi na batawan mo yung kaibigan mong yan. Ang sinasabi ko, kung kaya mong maging kaibigan ang isang tao na hindi perpekto, na may mga pagkukulang din sa atin, lalo pa kaya ang Panginoong Hesukristo. How much more would the Lord Jesus Christ be the greatest friend for you? Because He is a friend even to sinners. First of all, Jesus Christ is the friend who loved the unlovable. Jesus Christ is the friend who loved the unlovable. Alam mo, may kasabihan, di ba? Ano yun? Birds of the same feather are the same birds. Hindi. Birds of the same feather flock together.
Madalas, ang ating friends, ang ating cliques, ang ating barkada, binabase natin sa mga bagay na material or contingent or mga katangian natin na common. So, kayong mga mahilig sa basketball, nagsasama-sama kayo. Kayong mga mahilig manood ng ganitong palabas, nagsasama-sama kayo. So, minsan, ganun din yung mga feeling nila maganda sila. Nagsasama-sama sila. At yung mga, ayoko sabihin pangit Kasi walang pangit. Amen? Lahat tayo, work of art ng Panginoon. So kung work of art, tatawagin nating abstract. Yun ang tawag natin sa mga pangit. So yung mga abstract, sila nagsasama. At minsan ikaw, kung kaibigan ka, nahihiya ka pag alam mo ikaw pangit ka, ang kaibigan mo maganda. Namamagnify either of which. Namamagnify yung kagandahan niya or namamagnify yung kapangitan mo. Madalas, ang ating basihan ng pakikipagkaibigan, kung yung tao na yon ay dapat na maging kaibigan. Yung bang kaibig-ibig siya. Pero alam nyo mga kaibigan, kung ang basihan ng pagmamahal ng Diyos, kung kakaibiganin lang niya yun, dapat kaibiganin. Abay, walang dapat kaibiganin sa tao. Because we are all sinners. And in fact, ang sabi ng Bible sa Romans chapter 8, because of sin, we are at enmity with God. Kalaban natin, kaaway natin, ang Diyos. But look at what is said in Romans 5, verse 8. But God commendeth His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Because of sin, we are unlovable. But because the Lord Jesus Christ loved us so much, He loved us beyond the bounds of human love. That's why even if we were unlovable, Christ loved us. I mean, ano ba ang meron ang tao para mahalin ng Panginoon? Wala. Hindi mo pwedeng sabihing matalino ka, mayaman ka, magaling ka, mabait ka, guwapo ka, wala po tayong katangiang pantao na ginagawa tayong karapat-dapat na mahalin ng Diyos. In fact, what we all deserve is hell. Hello? We all, because of our sins, we deserve hell. Sinful man must go to hell. But because of the love of Jesus, we were given that chance, that hope, that from that eternal damnation, we can be rescued. And who is the rescuer? Jesus, the friend who loved the unlovable. Hindi nga ba't si Jesus Christ din ang nagsabi ng love your enemies? Matthew chapter 5, verse 44. Sinabi din ng Panginoon yun love your enemies. Bakit? Ang sabi niya, kasi kung mamahalin mo, yung kamahal-mahal, anong meron doon? Expected yun. Kung tutulungan mo yung, kung gagawa mo ng mabuti yung mabuting tao, anong meron doon? Expected yun. Pero para sa isa na magmahal ng isang hindi kaibig-ibig, hindi pangkaraniwan yun. Kaya nga po, kamangha-mangha ang biyaya ng Panginoon sapagkat it is unusual, it is beyond the ordinary for the Lord Jesus Christ to love the unlovable. It was Jesus who said, love your enemies. And in fact, Jesus loved even the stranger on the road. Diyan po sa John chapter 9, meron po diyang isa na humiling po sa Panginoon na siya'y pagalingin. Kilala niya ba yon? Hindi. Hindi ba tayo mga Pilipino, tinuruan tayo niyo yun? Don't talk to strangers. Pero alam mo, ang Panginoon, yung taong yun na hindi niya kilala, hindi niya kaano-ano, wala siyang kahit anong kaugnayan doon sa taong yun. Pinagaling niya Diba? Pinakita niya yung kanyang pagmamahal doon Ginawa niya, kumuha siya ng lupa, dinuraan niya,
Ginawa niyang parang putik at nilagay dun sa mata ng bulag na yun. Doon sa bulag na yun na hindi niya kilala. Doon sa bulag na yun na hindi niya pa naging kaibigan kahit kailan. But the Lord Jesus Christ loved that person and He healed that person and He met that person's needs. This morning, we are all, because of our sins, strangers before God. But hey, the Lord loves you. Amen? Sa ating mga bisita, mahal po kayo ng Panginoon. Ngayong umagang ito, nais po ng Panginoon na inyong maranasan ang pag-ibig niya. Ang pag-ibig ni Kristo ay dakila, ipinahahayag ng kanyang salita at naranasan ng bawat nagtiwala ang kanyang masaganang biyaya. And the Lord extended His love to people that were unlovable. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo kung naka-makeup, nagsuklay, nagpagwapo. Mukhang lovable, di ba? Sige nga, sabi mo nga sa katabi mo, mukha kang lovable. Oo. Pero alam mo, pag tinignan mo ang loob niya, hindi eh. Bakit? Kasi ang puso ng tao ay makasalanan. The heart is deceitful above all things. And you know what? The Lord does not just look on the outside. Nakikita mo yung katabi mo, ganda ng buhok, ganda ng make-up, ganda ng damit, con todos ricados ang kanyang pagpapagwapo. Pero pag tiningnan mo ang kanyang kaloob-looban, makasalanan. Lahat tayo po ngayon ay makasalanan. At nakikita ng Diyos ang iyong katayuan sa kanyang harapan ngayon. Pero alam mo, mahal ka ng Panginoon. Jesus is the friend who loved the unlovable. Alam niyo minsan, human nature. Ngimi tayo minsan eh. Kapag meron tayo nakikitang mga tao na quote-unquote parang mababa sa atin. Nag-iingat tayo. Parang ayaw mong makihalubilo. Pero alam mo, sa harap ng Diyos, lahat tayo mababa sa Kanya. At kahit kailan, hindi natin kakayaning umakyat sa antas ng Diyos. We can never go up to God. It had to be God coming down to us. It had to be the Lord to step down and be man like us. Nandiyan ba yung bag ko sa likod? Paabot naman dito, please. Pag nagsa-saturation po kami, meron po akong ginagamit na magic trick sa amin pong mga bisita. Hindi ko lang kung pwede kong gawin ngayon yung umaga. Pero doon po sa magic na yun, pinapakita ko po na ang Panginoon naging tao. Kasi yun lamang ang paraan para ang taong kagaya natin ay mailigtas mula sa ating mga kasalanan. Wala na pong ibang paraan. May kanta yan eh. No other way could I have such peace within my heart and oh, the joy of eternal life someday. He took, the cross. And the death of God's own perfect love. He took my place. For there was no other way. At kahit sinong kaibigan mo ngayong umagang ito, hindi ka kayang iligtas. Your friend, your human friend, cannot save you from your sins. Because your friend also needs Jesus to save him. Alam niyo po kung bakit namin inimbitahan yung ating mga bisita. At ngayong umagang ito sa ating mga bisita, tinuturing po namin kayong mga kaibigan. Sapagkat yung pag-ibig ng Diyos ang nag-uudyok sa amin na kayo'y dalhin dito sa eklesiyang ito upang inyo pong makilala ang isang tunay na kaibigan na mahal at iniibig ang hindi kaibig-ibig kagaya natin. Hindi ba't ikaw pag may nakilala kang kaibigan na talagang napakagaling, napakadakila, gusto mong ipakilala siya sa iba? Huy, for example, di ba tayo, magpa-picture lang tayo sa artista, tuwang-tuwa na tayo eh. Pinagmamalaki natin, kahit nga yung naglalakad lang siya sa likod natin,
nagpa-picture ako. Artist, yun lang eh. Pero hindi ka naman talaga kaibigan nun. Nasabi lang na nagkasama kayo sa isang picture, pinagmamalaki mo na. Mga kaibigan, ngayong umagang ito, pinagmamalaki ko sa inyo, meron akong kaibigan na hindi tayo iiwan. Yan ang Panginoon. Kaya po namin kayo inimbitahan para makilala nyo rin siya. Kasi napakasaya na magiging buhay mo kung makikilala mo ang Panginoon. Kasi yun po yung kagalakan na naranasan namin nung nakilala namin siya. Abay, wala akong makitang iba pang kagalakan ng isang tao na siya ay maging kaibigan ng isang tao na alam niyang hindi siya karapat-dapat na maging kaibigan nun. Di ba? Pinagmamalak, for example, sino sa inyo dito, meron kayong kamag-anak na artista? Taas ang kamay. Kasi kayo yon. Hindi. Kami po, for example, ako. Sinasabi ko lagi na ako ay, pinsan ko, si China Hortaleza. Kilala niyo yun? Yung iba kilala. Kahit na fourth degree pinsan ko na, sinasabi ko, pinsan ko yan. Yung iba nga sa atin masabi mo lang na, alam mo yung si Piolo Pascual? Yung barbero nung pinsan nung driver nung hardinero namin, kilala yan. Masabi mo lang na kaibigan mo siya. Pero, ngayong umagang ito, pwede kang umalis sa lugar na ito, masasabi mong, si Kristo ay kaibigan ko dahil tinanggap ko siya sa buhay ko. Ngayong umagang ito, huwag kang aalis dito na hindi mo tinanggap ang Panginoon bilang iyong tagapagligtas. Jesus is the friend who loved the unlovable. Number 2, Jesus is the friend who left His glory. John chapter 6, pinakita dyan na iniwan at sinunod ng Panginoong Hesukristo ang kalooban ng Ama na bumaba mula sa langit. John 6:38. Pwede ba nating ipakita sa screen? John 6:38, 41, 47, and 48. The Lord Jesus Christ came down from heaven not to do mine own will, but the will of Him that sent me. Yan yung sinasabi ko kanina. Ang ating Panginoong Hesukristo, hindi lamang niya minahal ang hindi kaibig-ibig, pero tingnan mo iniwan niya ang kanyang kaharian para sundin ang kalooban ng kanyang Ama. Verse 41. Ano nakalagay sa verse 41? The Jews then murmured at Him because He said, I am the bread which came down from heaven. In-emphasize niya ulit, siya ang tinapay ng buhay na nagmula sa langit. Now, maganda yung larawan na yan kasi nung unang panahon, merong ding tinapay na nanggaling sa langit Yun yung mana. Ang ibig sabihin ng salitang mana ay, ano yan? Yun ang ibig sabihin talaga nun. So sinasabi ng Panginoon, ako ang tinapay na nagmula sa langit. Sapagkat aking pinupuno ang kagutuman ng sino man. Verse 47, ano pa sabi ng Panginoon? Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me hath everlasting life. Verse 48, I am that bread of life which came down from heaven. Kinailangang bumaba ng Diyos mula sa langit ni Kristo upang tayo ay pagkalooban niya ng buhay na walang hanggan. Napakalinaw, no? Jesus is the friend who left His glory. Hindi lang niya iniwan ang kanyang kaharian. Iniwan niya ang kanyang kaluwalhatian. Pero ang matindi niyan, hindi niya lang iniwan yun. Siya'y bumaba para may ibigay. Nakakita ka na ba ng ganong kaibigan? Willing siyang ibigay ang lahat para sa'yo. Alam niyo, ang problema ngayon sa atin, pag tayo naghahanap ng kaibigan, ano tayo user-friendly. Alam niyo ba yung term na yon? Oo, ginagamit mo siya, kaya mo siya kaibigan. May ganyan. Naalala ko nung high school kami, meron kaming kaklase, na nung panahon namin yun, siya lang ang may Windows 98. Naku, laking bagay na nun. Nung unang panahon.
Ngayon, pag Windows 98 ka, minumura ka na ng mga kliyente sa mga computer shop. Walang yung Windows 98, di ba? Noon, punang panahon, pag may Windows 98, talagang ang laking bagay niyan. Para kang sinasamba ka ng mga kaklase mo. Nung time na yon, ang inyo pong lingkod, typewriter lang ang gamit ko noon. Makinil yung binigay ng uncle ko. At nung panahong yon, meron siyang CD ng Encarta Encyclopedia. Noong unang panahon, matindi na yun. Ngayon, pag nagsi-CD ka pa ng Encarta Encyclopedia, sarap mong batukan. Kasi may Wikipedia na ngayon, lahat ng information nandun na. Kaya nung panahon namin, hindi naman to ganung kalayuan. Kayo naman, masyado nyo namang iniisip na matanda na ako. I'm just 27. Di mo, okay? I'm 27 5 years ago. So yun. Pag nagpapagawa kami ng project, niloloko, sasabihin namin, Marlon ang pangalan niya. Hindi ko makalimutan ang pangalan. Siguro nakikinig siya. Marlon Gerard Parohinog. Oh, kaya hindi niya makilala eh. So, sabi ko, Marlon, paano naman? Pa-research naman ng project tungkol sa tungkol kay Douglas MacArthur. Oh, sige. Ang bait talaga ni Marlon. Marlon, alam mo, you are really a true and dependable friend. Tapos pag nag-i-slambook, di ba uso, slambook pa nun? Tanda na talaga, di ba? The slambook. So that, who is your best friend? Lahat kami nakalagay, Marlon. Bakit? Dahil talagang kaibigan siya? Hindi. Dahil napapakinabangan siya. Ang iba sa atin, ang kinalapitan nating kaibigan, yung may pera. Yung may panlibre. Ako, friend ko si Pastor RC kasi lilibre kami niyan eh. Mamaya, papakainin niya yung mga bisita namin eh. Hindi. Jesus is... Pero mga look, alam mo ang Panginoon, alam mo, hindi mo siya kakaibiganin dahil kung ano ibibigay niya. Kasi sa totoo lang, hindi natin siya kayang kaibiganin. Ang Panginoon ang kumaibigan sa atin. Kasi siya ang meron ng lahat. Ito meron pa ba siyang mas kakaibiganin na mas meron pa sa kanya? Wala na. Nasa kanya. Sabi nga ng kanta nasa kanya na ang lahat eh. Wala kay Daniel Padilla ang lahat. Wala. Nasa Panginoon ang lahat. So anong quote-unquote, anong mahihitaan niya sa atin kung kakaibigan niya tayo? Wala eh. Meron ka bang ibibigay sa Panginoon? Wala. Meron ka bang Panginoon, kaibiganin mo ako ha? Dahil ako, matalino ako. Hindi eh. Kaya para siya ay bumaba mula sa langit at maging tao at iligtas tayo, totoong kaibigan yun. Tama ba? Jesus is the friend who left His glory. He came down to fulfill His Father's will. He came down as the bread from heaven, and He came down to fulfill His Father's will. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made Himself of no reputation, and took upon Him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, He humbled Himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Yan ang ginawa ng Panginoon. He came down and left His glory. Meron ka bang kaibigan ganyan? Ngayong umagang to. Kung wala, ayan si Jesus Christ. Jesus Christ is the greatest friend there is. Not only did He love the unlovable, but He left His glory for you and for me. What kind of a friend is willing to give up heaven? He left the splendor of heaven. Diba? Amin kanta yun, diba? He left the splendor
of heaven, knowing his destiny. Ano yung doon? On a lonely hill of Golgotha, there he laid down his life for me. If that isn't love, the ocean is dry. There's no stars in the sky, and the sparrow can't fly. If that isn't love, then heaven's a myth. There's no feeling like this, if that isn't love. Kung hindi pag-ibig yun, mga kapatid, ewan ko na. Meron bang kaibigang nagmahal na sa'yo ng ganyan? Ang Panginoon. Jesus is the friend who loved the unlovable. Siguro meron ka, sabihin na natin, meron kang kaibigan na minahal ka, kahit na sino ka pa. Wow, parang linya lang ng pelikula, no? Mahal na nga kita, maging sino ka man. Oh, di ba? Sabihin na natin may nagmahal sa'yo. Despite of who you are. At sabihin na natin may nagmahal sa'yo na kaibigan na kaya niyang talikuran o iwanan ng anumang meron siya para sa'yo. Sabihin na natin yan. Pero palagay ko dito sa pangatlo, wala ka na makikitang ganito. Number 3, Jesus is the friend who laid down His life. Yun yung verse natin. Greater love hath no man. God is telling us in His Word, you will never find any man who will lay down his life for his friends. In fact, the Lord did not just lay down His life for His friends. He even laid it down for the enemies. Because we were all, because of our sins, enemies. Jesus is the friend who laid down His life. He gave His life as a ransom. Mark 10, verse 45. For even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give His life a ransom. Kabayaran. For many. Kasama tayo diyang makasalanan. Ngayong umagang ito sa ating mga bisita, the Lord gave His life for you. As a ransom for you. Ano yung ransom? Sino sa inyo ditong nakidnap for ransom na? Yaman mo naman. Di ba binabayaran yun? Pera. Pero dito, ang kabayaran ng buhay ng Panginoon. He gave His life. Alam mo nung kailan ba to? The Sunday na hinatid natin yung mga bisita, nung laban ni Pacquiao. Okay. Ninahatid ako dyan sa may barang sa Pandakan eh. Nagko-comment yun. Alam mo, yung sinasabi ni Pacquiao na siya lumalaban para sa Pilipino, kalokohan yan. Lumalaban siya para sa kanya. Bakit? Sa lahat ng kinita niya, binigay niya ba sa Pilipino? Alam mo, lumalaban sa Pilipino. Wala pa nga ako natanggap ni alaksan, sabi nung bisita natin. Ni isang pirasong alaksan na giveaway ni Pacquiao. Wala pa ako natanggap sa kanya eh. Hindi naman niya ako. Yun yung point. Ang point niya doon, sinasabi niya para sa inyo, para sa inyo, pero wala naman eh. Pero nung ang Panginoon namatay sa krus para sa atin, talagang para sa atin yun. He gave His life as a ransom. And you know what? He gave His life willingly. John 10, 17 to 18. Therefore doth my Father love me, because I lay down my life that I might take it again. No man taketh it from me, but I lay it down myself. Kusang loob. Wala namang pwedeng kumuha niya mula sa Panginoon. Kung hindi siya bababa. Kung hindi niya ibibigay ang kanyang buhay, wala. Doon nga sa kantang sinulat na Love Before Time, sabi doon I deserve
nothing else but peril for the sins I've done. It would not make him less a God if he would spare his son. God will still be God. Even if all of us would go to hell right now. 1 million souls, 1 billion souls consigned to hell would not make God less a God. Hello? Even if all of us today would go to hell right now, Diyos pa rin ang Diyos. Yet He loved and devised a plan to save my poor soul. He rescued me, redeemed and made me free. Now I stand before Him cleansed and made whole. That is love before time. At alam mo, ang tindi sa pag-ibig ng Panginoon, hindi ka pa Reniel Potestades, Reniel. Niligtas ka na ng Panginoon. Hindi ka pa biyang kaliwanag, alam na ng Panginoon na may ipapanganak na biyang kaliwanag. Namamahalin siya. Hindi pa si Razel Kayanan, minahal na ako ng Panginoon. That's the love of God. That's the love of a friend who is willing to lay down his life. And that's what He did. He laid down His life that you and I can be saved. Jesus is the greatest friend there is. So let me ask you a question. Wouldn't you want to have a friend like Jesus? I'm not saying, kalimutan mo na yung kaibigan mo. But my question is, have you met a friend like Jesus? Enough of friends who are only there during good times. Enough of friends who only want to get and take from you. Enough of fair weather friends. I invite you today to know Jesus Christ as your true friend, the greatest friend there is. Ang dapat mo lamang gawin ngayong umaga sa ating mga bisita, tanggapin mo ang Panginoon sa buhay mo. Magsisi ka ng iyong kasalanan at sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay maliligtas. And He will save you and He will give you eternal life. And He will be your friend. Tumayo po tayong lahat. Tayo po'y manalangin. Panginoon, dakilang Diyos, mapagpalang Ama, maraming salamat po sa umagang ito na amin pong nakilala ang Panginoong Jesucristo bilang isang tunay na kaibigan na minahal kaming mga makasalanan, na iniwan ang kalangitan at ibinigay ang buhay upang kami maligtas. Panginoon, sa umagang ito, naway tunay pong naunawaan ng aming mga bisita ang tunay na pag-ibig na meron po kayo para sa amin. At kanila pong maunawaan ang kanilang pangangailangan ng isang tagapagligtas. And I pray, Heavenly Father, that this morning they will meet you and know you to be their greatest friend. Bless this invitation. In Jesus' name. Amen. What a friend we have in Jesus. Meron pong awitin tungkol po sa Panginoon na isang kaibigan. At ngayong umagang ito sa ating mga bisita, as you come forward, nais po namin kayong imbitahan na inyo pong tunay na makilala ang Panginoon bilang inyong tagapagligtas at maranasan ang kanyang pagiging isang tunay na kaibigan. As we sing this song, What a Friend We Have in Jesus, sa ating mga bisita, kung nais mong tanggapin ng Panginoon at maligtas, lumapit ka po. Nandito po ang ating mga preachers. Sila po yung mga kaibigan din. Sila po yung mga kaibigang nakilala rin si Kristo na kaibigan.
At meron po kami meron ka mga kaibigan na lalapit ngayon sa iyo at ipapaliwanag sa iyo paano mo tatanggapin ng Panginoon na iyong tagapagligtas. As we sing this song, sa ating mga bisita, I invite you to come and know the greatest friend there is. What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to... Sige po, lumapit po kayo, huwag po kayong mahiya. There is a friend like Jesus. Mahal ka niya. Amen. Meron na pong isang lumapit. Meron pa pong isang lumalapit. Huwag po kayong mahiya. Amen. Amen. All because we do not carry everything to God. Before we sing the second verse, alam niyo itong mga lumapit na to, na-realize nila, hindi nila kailangang mahiya sa Panginoon. Wala kang dapat ikahiya sa Panginoon. Wala po kayong dapat ikahiya sa amin ngayong umagang ito. Bakit? Kasi ang pag-ibig ng Diyos ay para sa iyo. Mahal ka ng Panginoon, lumapit ka ngayon. Huwag mong ikahiya ang Panginoon. Alam mo, hindi siya nahiya para sa iyo. I remember, one of our preachers would tell this, wala kang dapat ikahiya sa Panginoon dahil hindi ka ikinahiya ng Panginoon nung siya naipako sa krus ng Kalbaryo. Ganong klaseng kaibigan ng Panginoon. So come right now. Lapitan niyo po ang ating mga preachers. They are here to welcome you, for you to receive Jesus as your friend, to receive Jesus as your Savior, and to know Him as your friend. Let's sing the second verse. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrows share? Who will all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord. Before we sing the third verse, this will be the last verse of the song. Kung ikaw naman po'y tumanggap na sa Panginoon, ligtas ka na, alam mo na sa puso mo na ikaw ay may Kristo na. At ngayon, ang dapat mong gawin, ikaw ay sumunod sa tubig ng bautismo. Ngayon ang pagkakataon para ikaw ay humakbang ng unang hakbang ng pagsunod. At ito ay ang pagpapabautismo. So ngayong umagang ito, kung tinanggap mo na ang Panginoon, you would like to follow Him in the waters of baptism, lumapit ka din dito. Still, our invitation is open for those who would like to receive Christ as their Savior. We'll sing this one more verse. Please come. Are we weak and heavy laden, cumbered with a load of care? Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do thy friends despise, forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In His arms He'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there. We'll sing one more song, Jesus I Come. Jesus I Come. Ngayong umaga pong ito, ang Panginoon nagbibigay ng imbitasyon. The Lord is giving you an invitation for you to be taken out of your bondage, of your sorrow, the darkness of night, and to receive freedom, gladness, and light. We'll sing this song, we'll sing just 2 more verses of Jesus I Come. Sa ating mga bisita muli, I beseech you, pinakikiusapan ko po kayo ngayong umagang ito, kung nais mong tanggapin ng Panginoon, huwag po kayong mahiya. Lumapit po kayo. Kung ikaw naman ay tumanggap na sa Panginoon at nais mong sumunod sa tubig ng bautismo, ikaw rin ay lumapit. I invite you this morning, please, come. As we sing this song, huwag ka mahiya, come. Jesus I Come.
Out of my bondage, sorrow, and night, Jesus, I come. Jesus, I come. Into thy freedom, gladness, and light. Jesus, I come to thee. Out of my sickness into thy health, out of my want and into thy wealth, out of my sin and into thyself. Jesus, I come to thee. Last verse. Out of my shame. Lapit po kayo, wag po kayong mahiya. One last time. Nais mong tanggapin ng Panginoon, lumapit po kayo. Nais niyo pong sumunod sa tubig ng bautismo, lumapit din po kayo. Into thy glorious gain of thy cross, Jesus, I come to thee. Out of earth's sorrows into thy balm, out of life's storms and into thy calm, out of distress to jubilant song. Jesus, I come to thee. Thank you. You may be seated, please. Members, let's give time para po panalangin natin itong mga lumapit po.